ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Hindi mo malaman kung ano direksyon. Inagalang ko po si Senator Lacson, pero nakita ko po ngayon, parang walang direksyon yung kanyang pag-iimbestiga. Siya mismo, pinangalanan niya si Executive Secretary Lucas Bersamin at ang pamangkin ko, si Yusek Adrian Bersamin, na tumanggap ng 8 bilyon mula kay Engineer Bernardo. Pero hindi niya po inimbestigahan, hindi niya pinatawag, at ngayon lamang nabasa ko na wala siyang balak ipatawag ang mga Bersamin. Bakit po? Bakit pagka mga kontraktor pinapakulong? Bakit pagka yung mga maliliit na engineers pinapakulong? Nakakasuhan ng mabilis. Pero bakit pag lumalapit na sa doorstep ng Malacanang? Bakit pagka mga kabinete na humihinto, umiiwas na sa investigasyon? So, kung hindi totoo to, di patawag. Kung totoo o hindi ito, malalaman natin kung papatawag na Senado si Yusek Bersamin, si E.S. Bersamin. Di ba? Patawag lang. Para magkaalaman. By the way, ni-reveal yan ni Congressman Tino February 9. Ano no, date na ngayon? 16. Narinig nyo ba na nag-deny si Yusek Bersamin? Narinig nyo ba na nag-deny si E.S. Bersamin? Hindi sila nagde-deny. No comment. Si Leandro Libiste ba nag-deny na inausap niya kaming 5 congressman? In 4 occasions, nagharap-harap kami. At ipinakita niya together with 4 other congressmen. So, it's worth investigating. But it seems that Senator Lacson is committed or had committed not to investigate the Bersamins. So, sin of omission. Congressman, kung gano'n, cover up talaga. Cover up. Complete cover up. Yes, and a cover-up will require a series of cover-ups. Kaya hindi po matatapos ito. At kung hindi na natapos dito, sino tatamaan? Yung ekonomiya. Kung tatamaan ang ekonomiya, sino tatamaan? Yung pinakamahihirap nating mga kababayan. Kanina lang ginulat tayo ng isang balita na lumabas na ito daw si Undersecretary Adrian Bersamin ay bahagi ng text conversation between him and BBM to confirm na si BBM ay may partisipasyon dito sa bilyong-bilyong pisong pagnanakaw ng flood control project. Ano ang implikasyon nito at bakit ito nangyayari sa kasalukuyan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Naglabas ng statement ang yung ACT teacher representative, party list representative si Congressman Tino, na di umano ay ipinakita sa kanya ni Congressman Liviste yung palitan ng text messages between Undersecretary Adrian Bersamin at saka si Pangulong Marcos na kinukumpirma ang mga transaksyon ukol sa pagdi-deliver ng mga bilyong-bilyong pisong kickback na nagmula sa mga flood control projects. Maraming mga katanungan dito at kagaya ng dati, ang lagi kong sinasabi, ang maganda pong pagmasdan niyo dito ay yung mga hindi nasasabi o hindi mga nababanggit sa mga news details. Number 1, ang tanong dyan ng iba, kung totoong hawak ni Congressman Liviste ang affidavit na ito ni Adrian Bersamin na nagsasabi na may partisipasyon nga si BBM, bakit hindi siya ang naglabas nito? Bakit sina Congressman Tino? Bakit yung iba pang mga congressman kagaya ni na Congressman Irice na nagsabi na nakita nga nila yung text messages? Well, I think I know already what Congressman Liviste is doing. Pero hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo to because it might preempt yung kanyang strategy, yung ginagawa ni Congressman Liviste. But one thing I can assure you right now, this kid, si Congressman Liviste, is a very, very smart man. Matalino itong si Congressman Liviste and he knows exactly what he's doing. And
right now, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo because it might preempt yung kanyang strategy, but I'm so glad that he's doing it right now, and I understand perfectly why he is doing it the way that he is doing it. O, bakit ganito ang ginagawa niya. Ang ikalawa na pag-usapan natin yan, siguro kung totoo man na ginawa ito ni Undersecretary Bersamin, bakit niya ginawa ito? Bakit siya magsusumbong kay Congressman Leviste? There are two things that are happening right now, and this is exactly what I have been telling you, na ang paggiba ng pader ng administrasyon na ito, yung mga alyansang binuo nila, ay hindi po magaganap overnight. Unti-unti po yung magka-crack, and the cracks are showing, and then they are getting bigger. Bakit magsasalita si Bersamin kung siya man ay nagsalita? Ang unang dahilan niyan ay wala na siyang tiwala sa administrasyon ni Marcos na sila ay mapoproteksyonan, sapagkat nakikita nila na patuloy ang kanyang paghina, and it appears to them that his fall is inevitable. At pag bumagsak si Marcos, sila ang mga huling matuturo, ang unang mga matuturo rather, na may pananagutan. Kasi itong sinasabi ni Ping Lacson noon, na si Bersamin daw, si Adrian Bersamin at saka si Executive Secretary former Justice Bersamin ang mga tumanggap ng kickback. Now it appears na pag bumagsak si Marcos, at iyon ang huling statement na susundan, yung statement ni Ping Lacson, sila ang mananagot dito. Ang pagsasalita ni Bersamin ay pagpapakita sa ating lahat ng katotohanan ng sinasabi ko, na eto na yung paghina ng presidente. When he becomes a lame duck president, people will abandon him, and they are abandoning him already one by one. Isa-isa pong nagsisikalas ito, kasi alam nila, malinaw na hindi sila po proteksyonan ni Marcos dahil doon sa ginawa nila Ping Lacson, na sila na yung itinuturo. Ikalawang dahilan nito, he is probably afraid for his life. Na natatakot siya na baka may mangyari sa kanya, baka alakabral siya, and imbes na bigla na lamang siya mawala, somebody should know about what he knows. So ibinahagi niya na ito, and so ang ginawa nitong si Bersamin is his assurance that he will probably stay alive, or that he will be okay, at magagamit siyang testigo in the future, which I think is also playing it smart. I think natuto na siya dito sa nangyari kay Yusek Cabral, and that's why ang ginamit niya, na nilapitan niya, ay somebody from the opposition and not from the administration itself. Well, whatever it may be, in the next few days, mas lalo pong lilinaw ito. Because if Adrian Bersamin has already spoken up, hindi malayo that former Executive Secretary, former Justice Bersamin, will also speak up. At pag nagsalita na yan, mas marami pang mga tao magsasalita. Ito yung sinasabi ko before, hindi naiintindihan nila Marcos yung ginagawa nila. Siguro dahil advice ito din ng kanyang mga political handlers, yung mga nag-acting ng mga presidente dyan sa Malacanang, na nag-feeling mga genius, na mga kriminal, na ang ginagawa nila ay mga strategiya na pang-mafia, patahimikin lang, i-silence lang, magturo lang. So what they're trying to do is just to point to people. Nagtuturo na lang sila kung sino-sino without realizing that they are creating more and more enemies. Yung mga kaalyado nila, ginagawa nilang kaaway. Yung mga kaaway nila ay dati naman na talaga nilang kaaway, at ilan lang dyan naman magiging mga kaibigan nila. But by destroying your own base, yung sarili mong base, at inilalagay mo yung sarili mo sa alanganin, and this is now Marcos administration paying the price for what they have done, and what they have done against their enemies and against their own allies, yung mga sarili nilang mga kakampi. So as I've been telling you, just keep on pressing,
tulak lang tayo ng tulak, engage lang tayo ng engage, mag-participate tayo dito. Huwag po kayong bibitaw dito. Huwag po kayong maniniwala yung mga sinasabi ng iba na walang saysay ang ating partisipasyon, even in social media. This is the new frontier of policy making. Nandito po yung pinaglalabanan ngayon in the realms of the social media, in the internet. Ito na po ang medium of communication of the people. And therefore, our voices must be heard. At iparinig nyo ang tinig ninyo. Sinasabi ko nga sa inyo, 40 years is up. Malapit na po yung 40 taon ni Ferdinand Marcos. And I think history is about to be repeated today. So, continue to engage, continue to participate, and yet patuloy tayong magsipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.